Nakapulso galing pa sa malalayong probinsya ang ilan sa mga bumisita sa mga puntod ng mga namayapa sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Nakagawian na raw ng ilan na magpunta sa sementeryo sa bisperas ng Undas. At mula sa Marikina, saksi live si Jamie Santos. Jamie? Pia, ngayong bisperas ng Undas, marami na ang piniling magpunta sa mga puntod ng kanilang mga namayapang mahal sa buhay tulad na lamang dito sa Loyola Memorial Park. At dahil nga sa inaasahang dagsa ng mga dadalaw sa mga libingan sa Marikina, nagpatupad sila ng one-way traffic scheme. Bisperas pa lang ng Undas pero marami na ang dumalaw sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Kumpleto nga ang mga baon ng bumisita ngayon sa Loyola Memorial. Merong may baong tent, may dala na rin ang kanilang pagkain para di nabibili. Ang pamilyang ito, malayo daw ang pinanggalingan. Ilan sa kanila galing pa ng Catanduanes, sinamantala na ang Friday holiday. Kasi madami ng tao bukas po. Para alalahanin din namin yung mahal namin sa buhay. Reunion din po namin. Katulad ngayon po yung mga kapatid ko galing sa Bicol, ako po nandito sa Maynila. Magkakasama rin ang pamilyang ito para dalawin ang kanilang namayapang ina, ama at lolo. Nakagawian na raw nilang 31 kung magpunta rito. Pag one, oo, grabe. Sobra yung tao na talagang hindi ka na makapasok. Daming tao na pag 31st, maluwag-luwag pa. Dito at least may ma-parkingan ka pa pero bukas wala na. Ilang taon daw kasing maulan ng November 1, kaya ngayon na raw naisip magpunta ng pamilyang ito. Kaya naman malapik next style ang pwesto nila. Nais din daw kasi nilang kasama ang mga bata para na ipapakita nila ang pagpapahalaga sa kanilang mga namayapang kaanak. Salamat sa Panginoon at hindi umulan, hindi niya pinutulutan umulan na nakadalaw ng maayos. Pati mga bata nakahasama, yun ang pagmamahal natin eh. Hindi natatapos kasi papalit at papalit, tayo naman ang mawawala. Yung mga anak natin, apo natin, sila naman ang hindi makalimutan. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga dadalaw sa mga sementeryo ngayong Undas sa lungsod ng Marikina at pagbigat ng daloy ng trapiko, nagpapatupad ng one-way eastbound traffic scheme sa kahabaan ng A. Bonifacio Avenue at Sumulong Highway. Mula alas 6 ng umaga ng October 31 hanggang alas 12 ng hating gabi ng November 3. Tinatayang aabot sa mahigit 600,000 katao ang pupunta sa lungsod para makadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. As of 6 p.m., nakapagtala na ng 11,000 na katao ang pumasok sa Loyola Memorial Park ayon sa Marikina Police. Inaasahan pa nilang madaragdagan yan lalo na pagpasok ng November 1. Para yan ma'am sa amin, significant number na yan ma'am. Pero uusbong pa yan ma'am, lalo na po sa November 1, 2, yan ma'am. Pero usually ang boom yan ma'am is tomorrow ma'am. Pia, para sa ligtas, maayos at payapang paggunita ng Undas, mahigpit ang seguridad na pinatutupad sa Memorial Park. Ine-inspeksyon ng lahat ng pumapasok, ilang bawal na gamit na nga ang nakumpiska sa entrance ng Memorial Park. Hinihimok ng mga otoridad ang lahat na sundin ang itinakdang paalala at panuntunan upang maiwasan ang abala o anumang insidente. Live mula rito sa Marikina para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Hindi lang po mga kaanak, kaibigan, kundi pati mga tagahanga ang bumisita sa mga punto ng mga yumaong artista at iba pang personalidad sa iba't ibang sementeryo. At ang ilang dumalaw naman sa kanilang mga mahal sa buhay, 3 araw mananatili sa sementeryo. Saksi si Jonathan Andal. Walang uwian ng ilang nagtungo sa Manila Memorial Park. Ang pamilya ni Aida Estrada, next level ang pagtitipon pati baon. Bukod sa tent para sa 3 days and 2 nights na camping, may dala silang malaking tolda, dining table at chiller. Ano laman ito? Yung mga marinated, ready yung mga to marinated, cook. Ice candy. Tonight, we're having Mexican taco and then tortillas, burrito. 800,000 ang inaasahang daragsa sa sementeryo hanggang November 2. Kanina, nakagat ng aso sa sementeryo ang 8 taong gulang na lalaking ito. Yung bata naman, na-treat siya sa scene. Yung family na yung magdadala sa hospital. Sa entrada naman, may mga nakumpiskang vape, sigarilyo, pati na asero. 3 ho sila papasok. Nung
Chinik na namin yung bag, yung isa tumalikod. Sabay may binunot dun sa bag. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, sir, cellphone to. Sabi ko, anong cellphone? Kinapkapan ko ngayon pagkakita ko yun. Dinadalaw rin dito ang himlayan ng mga personalidad tulad nina dating Senador Ninoy Aquino, asawa niyang si dating Pangulong Corazon Aquino at anak nilang si dating Pangulong Noynoy Aquino. Pinadalan sila ng bulaklak ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Manila City Hall. Binisita rin ng mga tagahanga ang puntod ng aktor na si Rico Yan. Fan niya ako. Nagbabaka sakali ako baka nandito rin si Clau. Charot. Sa Loyola Memorial Park naman sa Marikina, binisita ng ilang tagahanga ang puntod ng yumaong broadcaster na si Mike Enriquez. Doon din nakahimlay ang iba pang sikat na personalidad gaya ng aktres na si Nida Blanca at master rapper na si Francis M. Kung saan may mga volunteer na naglinis ang kanyang puntod. Bumisita naman ulit kanina ang aktres na si Lotlot de Leon. So puntod ng kanyang inang si Nora Honor sa libingan ng mga bayani. Nagbigay pugay rin sa nag-iisang superstar ang ilang tagahanga niya. May mga dumalaw rin sa puntod ng mga dating Pangulo gaya ni Ferdinand Marcos Sr. Commander-in-Chief ko po, sir. Dati, as a military man, tradition, you salute. Even civilian, you salute to respect the people. May mga bumisita rin sa puntod ng iba pang dating Pangulo at mga kilalang personalidad tulad nina Fidel Ramos, Carlos Garcia, Elpidio Quirino, Salvador Hidalgo Laurel, General Arturo Enrile, Blas Ople at sina Ismael Bernal, Marilu Diaz Abaya, Ang Kyukok, Nick Joaquin at Levi Celerio. Sa Manila Islamic Cemetery naman sa loob ng Manila South Cemetery, nakahimlay si Freddy Aguilar. Bawal mag-overnight sa Manila South Cemetery. Sinusuyod ang mga bag para hindi makalusot ang mga bawal tulad ng baril, patalim, alak, sigarilyo at vape. Pinaiiwan din sa entrance ang mga fur baby kasama ang kanilang mga bantay. Ayon sa Manila South Cemetery, layunin nilang maging mataimtim ang pagdalaw sa mga yumaong mahal sa buhay. May dala naman kaming diaper. Nasa disiplina naman po ng may-ari ng aso. May mga dumadalaw na rin at naghahabol maglinis sa mga sementeryo sa mga probinsya gaya sa Lipa City sa Batangas. Sa Kasiguran, Aurora, nasugatan sa ulo ang 58 taong gulang na babae matapos madulas at mahulog habang nililinis ang puntod ng kanyang kaanak. Sa Davao City naman, bukas ang Roman Catholic Cemetery mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Sa isang musileo roon, nakalibing ang mga magulang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sina dating Governor Vicente at Soledad Duterte. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Inaasahang mas marami ang magtutungo sa Manila North Cemetery bukas, araw ng Undas. At hanggang sa pagsasara ng sementeryo alas 9 ngayong gabi, may ilan pa ring humabol. Mula sa Manila North Cemetery, saksi live si Jomer Apresto. Jomer? Umabot sa 67,000 ang mga naitalang bumisita dito sa Manila North Cemetery ngayong araw ng Biyernes. Pasado alas 9 na ng gabi nang lumabas ang senior citizen na si Melga Sartepa sa Manila North Cemetery. Yan ay kahit hanggang alas 9 lamang ng gabi bukas sa publiko ang naturang sementeryo. Galing raw siya ng Santa Mesa at sinulit na niya ang pagbisita sa puntod ng kanyang kaanak. Kasi may pasok pa ako sa trabaho eh. Malinis naman yung puntod. Ang 52 years old naman na si Maribel, sinubukan pang pumasok sa sementeryo kahit pasado alas 9 na ng gabi. Galing pa raw kasi siya ng Davao at kararating lang ngayong gabi sa Metro Manila. Pero hindi na rin siya pinayagan ng mga nagbabantay sa sementeryo. Umuwi lang kami dito kasi may patay. Ngayon, hindi naman pala kami pwedeng pumasok. Bakit po yung gate, may gate dito sa sementeryo, sa amin walang gate? Hindi rin pinapasok ang 64 years old na si Nanay Rosalina na katatapos lang daw magtinda ng isda sa Sampaloc. Kala ko kasi overnight eh. Kala ko kasi pwede. Batay sa datos ng Manila Police District kaninang alas 9 ng gabi, umabot sa 67,000 ang naitalang bumisita sa Manila North Cemetery. Marami ang naitalang nagtungo sa apartment section na inaasahang mas dadagsain bukas araw ng Sabado. Bukod sa pagbisita sa mga yumaong kamag-anak, marami rin ang bumisita sa puntod ng mga dating leader ng bansa gaya ni dating Pangulong Ramon Magsaysay. Marami rin ang bumisita sa puntod ni Fernando Poe Jr. at Susan Roses. Muling bubuksan ang Manila North Cemetery ng alas 5 ng madaling araw. Sabi ng MPD, inaasahan na nila ang mas maraming bibisita dito sa Manila North Cemetery bukas. Inabisuhan na agad ang mga magtutungo rito na iwasan ang pagdadala ng mga ipinagbabawal na gamit. Para sa detalye ng mga yan, maaaring bisitahin ang official Facebook page ng Manila Public Information Office. At live mula dito sa Maynila, ako po si Jomer Apresto, ang inyo saksi.
May rollback po sa presyo ng LPG bukas, unang araw ng Nobyembre. 45 sentimo kada kilo ang bawas presyo ng Solane sa kanilang LPG. Katambas po yan ang halos 5 pisong rollback sa kada regular na tangke. Ang petro naman, 50 sentimo kada kilo ang rollback. Sa susunod na linggo, nakaamba namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ay sa Oil Industry Management Bureau, mahigit 2 piso kada litro ang posibleng taas presyo sa diesel. Piso at 20 sentimo ang posibleng taas presyo naman sa gasolina, habang piso at 75 sentimo naman sa kerosene. Namataang nakamasid ang ilang barko ng China sa gitna ng paglalayag ng mga barko ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa sa West Philippine Sea. Saksi si Chino Gaston. Mula Zambales, magkakasabay naglayag tungong Recto Bank sa Mindoro ang mga barko ng Pilipinas, US, Australia at New Zealand sa multilateral naval exercise sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pinangunahan ng BRP Jose Rizal, ang frigate ng Philippine Navy, ang pagsasanay kung saan kalahok din ang USS Fitzgerald ng Amerika, HMAS Ballarat ng Australia at ang fuel tanker na HMNZS Otiroa ng New Zealand. Ito na ang pang-12 na multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa at pang-7 joint sail sa West Philippine Sea ngayong taon. Sa 2 araw na naval exercise, 5 warship ng China ang namataang nagmamasid. Kasama sa mga ginawang pagsasanay sa multilateral exercises dito sa West Philippine Sea, ang tinatawag na replenishment at sea operations kung saan itong fuel tanker ng bansang New Zealand ang malapitang dumikit dito sa frigate ng Pilipinas. Ito'y bilang paghahanda sa hinaharap kung saan merong operation na kailangan na lang mag-refuel dito sa dagat at hindi na kailangan umuwi pa o bumalik pa ng kalupaan ang mga barko na magkakaalyadong bansa para tumagal ang pagpapatrolya dito sa West Philippine Sea. May simulation din kung paano mag-refuel ang AWS-159 anti-submarine helicopter ng Philippine Navy na habang nasa ere. Habang ginagawa ang replenishment at sea, walang tigil ang paglipad ng helicopter ng Australia. Sa isang punto, nagbago ang direksyon ng BRP Jose Rizal kaya napalapit ng 3 nautical miles mula sa mga nagmamasid na warship ng China. We have monitored several foreign intrusions in the area. To be specific, we have monitored 5 unwanted foreign intrusions pero di naman sila nakalapit sa atin. Dumikit lang sila sa atin. Di naman siya talagang nakalapit. Pinaka-nearest nila is 3 to 5 nautical miles sa atin. Nagsagawa din ng personnel exchange ang mga barko gamit ang mga rubber boat at palitan ng supply gamit ang lubid sa pagitan ng 2 barko. Isa sa mga sumampa ng BRP Jose Rizal, ang Australianong naval officer na may dugong Pinoy. It's been a very good experience to work with the Filipino Naval Forces. Tuwing gabi may mga namataang drone na nagmamasid sa mga barko ng magkakaalyadong bansa. Hindi raw ito nagmula sa mga barkong kalahok sa multilateral exercise. Na-detect din gabi ng Huwebes ang isang US Nimitz-class aircraft carrier at iba pa mga escort nitong warship na naglalayag sa West Philippine Sea. Nagtapos ang 2 araw na naval exercise sa pass and review na nagsilbing pamamaalam na rin ng mga kalahok na warship. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Inimbitahan ni Pangulong Bongbong Marcos si South Korean President Lee Jae-myung na bumisita sa Pilipinas. Sa gitna po yan ang pag-uusap ng 2 leaders sa APEC Summit. At mula sa Busan, South Korea, saksi live si Bernadette Reyes. Bernadette? Pia, mga traditional Korean food gaya ng bibimbap at braised short ribs ang ilan sa mga pinagsaluhan ng mga world leaders at delegates sa gala dinner na hinost ni South Korean President Lee Jae-myung. Sa unang sesyon ng APEC Economic Leaders Meeting, isinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabalik sa mekanismo ng World Trade Organization o WTO para resolbahin ang mga pagtatalo sa kalakalan ng mga bansa. Walang partikular na binanggit pero kung matatandaan, nakaapekto sa mga ekonomiya sa buong mundo ang pagtataas ng ipinapataw na taripa ng Amerika sa mga produktong inaangkat nito sa ibang bansa. May appellate body ang WTO para desisyonan ang mga katulad na pagtatalo sa kalakalan. Pero 2019 pa huling nakapagdinig dahil sa kakulangan ng quorum dahil sa mga hinarang na appointment.
Pagkatapos niyan, nag-usap ang Pangulo at si South Korean President Lee Jae-myung na chairperson ng APEC Economic Leaders Meeting. 확인해서 함께 싸워줬습니다. When we were in a national crisis, the Philippines sent its military to aid us. And so the people of Korea will never forget the contributions and dedication and sacrifices made by the Philippines. And I see real opportunities for us to promote a rules-based order, a more secure, more prosperous region. Allow me to invite you to come and visit us in the Philippines. I fully agree, and I will try to visit the Philippines as soon as I can. Dahil sa Pilipinas ang 2026 ASEAN Summit, inimbitahan din ni Pangulong Marcos ang mga negosyante mula sa ibang bansa na bumisita sa Pilipinas nang magtalumpati siya sa APEC CEO Summit. The Philippines is open, ready, and eager to do business with you. The Philippines offers more than just a strategic location at the heart of the region. Samantala, nakasama naman ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang mga spouses ng iba pang world and economic leaders sa Bulguksa Temple. Niregaluhan sila ng traditional Korean pouch na may simbolo ng kasiyahan at swerte. Pia, ang menu ay dinisenyo ng sikat na American-Korean chef na si Edward Lee. Samantala, nag-perform din sa naturang gala dinner ang K-pop star na G-Dragon. Live mula dito sa Busan, South Korea, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Sa kabila ng paalala ng otoridad, may ilan pa ring nahulihan na may pinagbabawal na gamit sa mga transport terminal. Marami pa rin ang bumiyahe ngayong araw para makaabot sa paggunita ng undas sa mga probinsya. Saksi si June Veneracion. Bantay sarado ang mga otoridad sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX mula pa kaninang umaga. Nakumpiska ang ilang gamit na bawal sa loob, gaya ng patalim, lighter at butane canister. Kahapon, umabot sa 194,000 ang pasahero sa terminal. Nakita po natin na mas maunti na po ang mga pasahero natin compare po yesterday. Yung iba po natin mga pasahero ay nakapag-travel na since Monday pa lamang. Pero hindi ramdam ng ilang bus company ang dagsa ng mga pasahero. Gaya ng biyaheng ito na patungong Matnog, Sorsogon, wala pang kalahati ng bus ang sakay. Ang napupuno lang naman po rito, sir, yung may mga kilalang company. Katulad ng mga matatagal na po. Kung ang ilang pasahero excited na makauwi sa probinsya, may ilang isinantabi muna ang tradisyon dahil sa trabaho. Medyo malungkot at wala tayong magagawa. Ako, wala akong magagawa dahil nga unang-una trabaho. At ito yung nature ng trabaho ko simula sa Paul. Sa isa sa mga bus terminal sa Cubao, Quezon City, dagsari ng mga pasahero kanina. Dagikot naman ang hepe ng NCRPO sa mga bus terminal sa Cubao para siguruhin ang seguridad. In-inspection niya ang mga police outpost pati mga assistance desk. Ang pinakaiwasan nating mangyari ngayon sa mga kababayan natin ay yung maging biktima sila ng krimen. Inaasahan naman hanggang ngayong araw ang buhos ng mga pasahero sa Batangas Port. Mukhang kahapon talaga yung pinaka-peak because yun yung last day of office. Mula October 23 hanggang kaninang tanghali, mahigit 87,000 ang mga pasahero sa Batangas Port. Mahigpit ang seguridad sa pantalan. May bag check papasok sa terminal at papasok sa passenger waiting area. Kinumpiska rin ang mga pinagbabawal na gamit gaya ng mga lighter. Bukod sa Batangas Port Police, umiikot din ang EOD at K9 units ng Philippine Coast Guard. Habang may ilang taga Coast Guard Auxiliary ang namigay ng face mask sa mga pasahero. May mga oras namang maluwag ang mga paliparan ngayong araw, gaya sa NAIA Terminal 3. Pero may mga pagkakataon ding matindi ang buhos sa mga pasahero, lalo na sa immigration. Bukod kasi sa dagsa ng mga pasahero, kulang din ang tauhan ng airport dahil sa mga ahenteng nagkasakit. Parang may flu season eh. Talagang dumarami ang absences because of that. Pero dagdag ng New NAIA Infra Corporation, posibleng ito ang huling undas na mararanasan ng ganitong problema. Bumili ng immigration e-gates. Yung e-gates nga, yan ang mga nakikita natin sa other countries eh. Na talagang may biometrics yan. Mabilis na ang lalo-lalo na doon sa arrival. By December 12,
ready na tayo ron. So in time for the holiday season natin sa December. Pati raw ang mahabang pila sa check-in, maayos na nila ngayong taon. By November 17, gagana na ang ating automated passenger processing system. Yung sinasabi natin na scan mo lang yung passport mo, mapiprint na yung mga boarding pass. Mayroon ka ng mga bag tags. And then from there, pupunta ka na sa self-bag drops. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Magandang tanawin at malamig na klima ang habol ng maraming namamasyal ngayong undas long weekend sa Baguio City. At nakabantay ang otoridad sa seguridad, gayon din po sa mga taxi driver na pumipili ng pasahero. Saksi, si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Mula sa Maynila, dumiretso ang pamilya Ramirez sa Burnham Park para simulan ng 3 araw na bakasyon sa Baguio City. Biking area ang first stop ng mag-anak para ma-enjoy ng mga bata ang bakasyon. Makapag-relax. Yes. Dahil long weekend, dagsang mga turistang umakyat sa Baguio City. Karamihan galing sa Metro Manila, habang ang ilan nagmula sa karatig probinsya na gustong ma-feel ang cold weather sa City of Pines na naglalaro sa 17 hanggang 18 degrees Celsius. Kasi po, yung sa weather po, napaka-presko. Kahit maglakad, yung hindi ka pagpapawisan agad, parang relax na relax, kahit na walang gawin. Daan-daang pulis ang nakadeploy sa mga pukpasyalan sa Baguio City. Bukod sa mga nakapwesto sa Tourist Assistance Desk, ay meron pang mga nag-iikot para mamonitor ang sitwasyon ng mga turista. Sa dami ng turista, binabantayan ng DOTR ang mga taxi driver na namimili ng pasaherong isasakay. Ang dami nga talaga namimili na sila dahil traffic, dahil nga ayaw nila dun sa rota na yon, ang daming ganyan. Dagsa na rin ng mga bisita sa Baguio Public Cemetery. In the past 3 years, maaga na kami talaga dahil lalo na noon may schedule. At saka meron din kami kasing mga bibisitahin sa La Union, sa Nagilian. Halos 100 patalim, alak at sigarilyo ang nakumpiska ng otoridad. Naka-ready tayo, meron tayong mga pang-tag, no, at saka mga deposit box para dun sa mga na-confiscate po natin na items. Ngayong weekend, inaasahang aabot sa mahigit 30,000 ang mga bibisita sa public cemetery. Kaya bukod sa mahigit 200 na pulis na nakabantay sa lugar, ay meron ding augmentation mula sa barangay pribadong sektor. Samantala, mas lalo pang tumaas ang presyo ng bulaklak sa Baguio City ngayong araw. Nagkakaubusan na rin ang supply ng bulaklak sa mga pamilihan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Kahanga-hanga ang pagiging malikhain ng mga lumahok sa iba't ibang mga Halloween costume party. Pero ang simbahang Katolika may paalala tungkol sa tunay na diwa ng undas. Saksi, si JP Soriano. Zombie, multo, at iba pang mga elemento. Level up ang costume party ng mga taga-barangay 587A, Zone 58, District 6 sa Maynila ngayong Halloween. Hindi lang simpleng trick or treat ang kanilang pinagkakaabalahan, kundi pabonggahan sa bihis, pati na rin sa aktingan. Madali po kasi yung acting. Paano ba acting ng zombie? Kagapang lang po. Bukod sa mga nakakatakot, meron ding mga bumida na bihis kontra bida sa pelikula. Lahat po ng villain, tao pa rin po sila. Tapos, katulad lang din po sa realidad, may mga masasama pero may mga backstories po sila. Creepy rin ang bihis ng mga residenteng lumahok sa taunang Noches de los Espiritus sa Zamboanga City. Kabilang sa kanila ang isang nakabihis contractor na may mga ghost project umano. Nagpalupitan din sa pananakot ang mga horror house na makapanindig balahibo ang mga disenyo. Sa Taytay Rizal, nakisaya sa trick or treat ang mga anak ng mga pulis at sibilyan sa paligid ng Rizal Provincial Office Parade Ground. Sa gitna nito, nagpaalala ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP na gunitain ang kabanalan tuwing undas. Tulad ng Parade of Saints sa Tagbilaran City sa Bohol, anila ito ang simbolo ng pagkilala nila sa kabanalan at kanilang pananampalataya.
Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mataas na po ang tsansa maging bagyo ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli po itong namataan sa layong 1,560 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok sa PAR sa Linggo o di kaya sa Lunes. At kung sakaling maging bagyo, tatawagin itong bagyong Tino. Ang isa pang LPA na nasa loob ngayon ng PAR, hindi inaasang maging bagyo at ngayon ay papalayo na sa bansa. Pero magpapaulan pa rin ito sa Palawan hanggang bukas. Asahan namang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, amihan, shear line at localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, posible ang kalat-kalat na ulan sa bansa bukas ng umaga. At sa hapon, marami nang uulanin gaya ng ilang probinsya sa Northern at Central Luzon, Mimaropa at Bicol Region. May malawakang pag-ulan din sa Visayas at Mindanao. Sa Linggo, posible ang malalakas na ulan sa Central Luzon, Ilocos Region, Mimaropa at Calabarzon. Habang kalat-kalat na ulan naman ang inaasahan sa Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, mataas ang tsansang umulan bukas, gayon din sa Linggo ng tanghali o gabi. Pang Under the Sea, ang bihis ngayong Halloween na Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Pang Kontrabida, ang suot ni Jeneline. Nakakostume siya bilang ang Sea Witch na si Ursula. Nakabihis Triton naman si Dennis na siyang hari ng dagat at ama ni Ariel ng The Little Mermaid. Nag-ala popstar naman si Barbie Fortesa sa iba't ibang bihis habang ginagaya si Taylor Swift. Kuhang-kuha ni Barbie ang ilang Eras Tour outfits ni Taylor mula sa blonde hair, red lipstick, pati na boots at green gown. Libutin ng kagubatan na may kaunting katatakutan. Yan po ang paandar ng Masungi Geo Reserve sa Rizal. Ang kakaibang nature trip sa pagsaksi ni Von Aquino. Experience nature trip with a Halloween twist. Dito yan sa Masungi Geo Reserve sa Baras Rizal na gumawa ng special night trail para sa mga gustong ma-experience ang Halloween sa kagubatan. Maglakad at umakyat sa mga matatarik na daan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Talaga nakakapagod. Wala pa kaming 30 minutes na umakyat pero sobrang hinahapon ako. Pero kaya pa rin. Tara! Hindi ko na makita. Medyo hindi ko na makita. Lumusot sa mga kuweba na pinamumugara ng mga paniki. Ang napansin din po natin, yung mga kwento po ng manananggal, yung nahahati po yung katawan, tapos may mga pakpak po ng paniki, ay dun po sa mga lugar po kung saan makikita rin po yung mga giant golden crown flying foxes po natin. At magkwentuhan sa harap ng puno ng balete. Yung mga kwentong bayan po, yung mga may white lady daw po, may aswang na nakatira. At yung isa pa nga pong kilalang kwento po, yung tungkol sa mga kapre po. Ginamit din po ito ng mga praile po para takutin yung mga kabataan po natin para hindi po sila pumunta sa kagubatan. Sinubukan din namin na humanap ng mga nocturnal animals o yung mga hayop na gising sa gabi. Titingin po tayo sa paligid po para makakita kung may mga nakatingin po sa atin ngayong gabi. Kasi na mga hayop po. Yun na. Mga hayop naman pala. Matapos ang halos 2 oras na hiking, sumalubong sa amin ang pahingahang ito na nasa ilalim ng mga higanting bato. Kasabay ng aming pagkain ang palitan ng horror stories. At may pagkakataong ang lahat ay nanahimik sandali para marinig ang tunog ng kalikasan. Namangha sa mga alitap-tap, mga umiilaw sa dilim na mga kabuti, at fungi at bakterya na indikasyon daw na malinis ang hangin sa Masungi. Ayon sa Masungi Geo Reserve, ginawa nila ang trail para mailapit sa mga tao ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating kalikasan. Yung tema po ng ating Halloween special po ay nakasentro po sa pag-connection din po ng ating mga kwento tungkol sa mga
mitolohiya po, yung mga manananggal sa ating pong kalikasan. Sapagkat may talaga po siyang connection dahil po yun yung talagang pinagmumulan po ng mga kwento ng ating mga katutubo na nagpapahalaga po sa kalikasan. I think may mga supernatural na things na hindi natin nakikita but they're all around us. So yun, very peaceful na hike. Marami kang matututunan like yung legend ng Balete. Ang maganda rin siyang time para to discover the nature, to learn new things. Extended ang Halloween Night Trail hanggang November 6 at 9. Pwedeng sumama rito ang mga 13 taong gulang pataas at physically fit para mag-hiking. Sa mga gustong maka-experience ng Halloween Trail, bisitahin ang kanilang website at official social media account. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.